Kanino mo gustong humingi ng tulong, bro? Usisa naman ni Chris. Napabuga naman ng hangin si Miguel. Napahilot din siya sa kanyang sentido. Sumasakit na ang ulo niya sa pag-iisip. Mukhang babalik na naman siya sa dati niyang buhay. Noong mga panahong nagkahiwalay sila ni Camila. Ang advantage lang ngayon ay kasama niya si Marcos, ang anak nila. Noong nag-iisa pa lang siya, nagdurusa siya sa paghihiwalay nilang mag-asawa. Habang nag-iisip ka ng plano mo, pag-aaralan namin ni Chris sa mga CCTV mula sa bahay ninyo at sa lahat ng dinaanan ng asawa mo bago siya mawala. Suhestyon naman sa kanya ni Josh. Maraming salamat, Josh. Maaasahan ko talaga kayo. Paano naman ang suggestion namin ni Melvin? Sinong gusto mong lapitan? Tanong naman ni Enzo. Ang sabi mo, wala naman dito sa Pilipinas ang kapatid mo. Nahihiya din naman ako lumapit kay Eric. Baka malagay na naman kasi sa panganib ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Kaya yung offer na lang ni Melvin ang tatanggapin ko. Okay, that's good. Sasamahan kita sa kanya. Wika naman ni Melvin. Sino ba yung tinutukoy mo na kakilala mo, Melvin? Tanong naman ni Andre na kanina pa nananahimik sa upuan nito. Panay lang ang subo nito ng pagkain. Nag-alis naman ng bara sa lalamunan si Melvin. Mga bro, atin-atin lang to ha. May kahinaan ng boses na wika nito. Curious naman silang lahat at pinakinggang mabuti ang sasabihin ni Melvin. May pinsan kasi ako na leader ng isang sindikato. Nasangkot sa gun running at gun for hire. Hindi alam ng ibang tao na ganoon siya kasi mas kilala siya bilang isang sikat na negosyante. Para silang nakarinig ng malakas na bomba sa kwento naman ni Melvin. Hindi sila agad nakapag-react. Ngayon lang naisip ni Miguel na marami palang itinatagong skeleton sa baol ang kaibigan niya. Dublikara palang pinsan mo. Mabuti naman at hindi kayo nag-clash. Puna naman ni Andre. Nagretiro na ako sa serbisyo na malaman ko ang tungkol sa bagay niyan. Sekreto lang yan. Hindi ko sana malalaman ang tungkol dyan. Noong nagkasakit lamang ang lolo ko. Nang matapos silang kumain, nagkanyang-kanyang uwi na ang bawat isa sa kanila. Sinabayan naman ni Miguel si Melvin sa paglalakad. Melvin, sino yung pinsan na tinutukoy mo kanina? Baka kilala mo na siya. Siya ang CEO ng United Bank, si Rodel Erickson Calyanta, ang tinutukoy ko. Kilala ni Miguel ang sinasabi ni Melvin na pinsan nito. Ilang beses na rin niya itong nakaharap sa mga pagtitipon ng mga kilalang negosyante, bagaman hindi sila gaano nag-uusap. Si Rodel ba yung CEO ng United Bank ngayon? Wala naman yata sa itsura niya ang maging leader ng isang sindikato. Mabait at masayahin kasi siyang tao. Mas istrikto at mahigpit pa nga si Melvin kaysa sa pinsan nito. Oo, siya na ang nakaupo ngayon. Nagretiro na ang papa niya. Second cousin lang kami dahil ang mama at papa ko ang magpinsang buo. Okay, gusto ko siyang makausap. Kailan natin siya pwedeng kausapin? Tatawagan ko siya ngayon. Babalitaan kita kung ano ang sasabihin niya. Sige, salamat bro. Sa hindi malamang kadahilanan ay medyo gumaan ang pakiramdam ni Miguel. Pagkatapos niyang malaman na may pwedeng tumulong sa kanya sa paghahanap kay Camila. Kung saan man ito, sana ay nasa mabuti itong kalagayan dahil nag-aalala na siya ng husto rito. Nakausap ko na ang pinsan ko. Pumayag siya makipag-usap sa'yo. Kailan mo gustong magkita kayo? Tanong naman ni Melvin kay Miguel. 2 oras pa lang mula na maghiwalay sila ni Miguel at Melvin nang tawagan siya ng kaibigan at ibalita iyon sa kanya. Napatingin naman si Miguel sa suot niyang relo. 3:00 pa lang ng hapon. Makakaabala naman siya masyado kung ngayon sila mag-uusap. Pwede mo bang sabihin sa kanya na magkita kami sa Majesty Restaurant sa main branch ng Glorious Hotel? Mamayang 6:00. Sige, sasabihin ko sa kanya. Pasensya na bro. Hindi ko pwedeng ibigay ang number ng pinsan ko para matawagan mo siya. Ayaw niyang ipinakakalat ang numero niya. It's okay, naiintindihan ko naman Melvin.
Maraming salamat sa tulong mo. No problem, bro. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Melvin, kinausap ni Miguel ang kanyang sekretarya. May appointment ba ako ng alas 6? Wala po, sir. Pero may emergency meeting po kayo kasama ng Human Resources Department ng alas 5. Sagot naman ng sekretarya niyang si Wela. Sa tingin mo, magtatagal ba ang meeting na yon? Nag-aalala kasi siya na baka malit sila sa usapan nila ni Rodel. Kailangan niya makaalis sa opisina ng 5:30 para umabot siya sa usapan nila sa alas 6. Hindi lang ako sigurado, sir. Medyo marami po ang agenda ninyo. Napahilot naman ang kanyang noo si Miguel. Alam niyang mahalaga iyong meeting, pero mas mahalaga ang buhay ng asawa niya. Bawat minutong dumadaan ay nadadagdagan ang panganib na sinusuong ni Camila. I-cancel mo na muna. Iset mo bukas sa parehong oras. Sige, sir. Pagkaalis ng sekretarya niya ay binalikan ni Miguel ang nagkalat na papeles sa kanyang mesa. Marami siyang kailangang pag-aralan at pirmahan. Sa dami ng mga papeles, hindi na niya namalayan ang oras. Eksaktong alas 5 ng hapon na matapos siya. Nagmamadali niyang inayos ang laman ng mesa niya. Nang masigurong wala na siyang kalat, tumayo na siya at lumabas ng kanyang opisina. Well, mauna na akong lalabas. Umuwi ka na rin pagkatapos mo dyan sa iyong ginagawa. Bili naman niya nang dumaan siya sa mesa ng kanyang sekretarya. Okay po, sir. Ingat po kayo. Kumaway na lang si Miguel sa kadumiretso sa private elevator niya. Paglabas niya ay nasa basement na siya, kung saan nakapark ang kanyang sasakyan. Nakarating siya sa Glorious Hotel, makalipas lang ang kalahating oras. Tumuloy na siya agad sa Majesty Restaurant. Nagpa-reserve na siya kanina rito, kaya may upuan na siya pagdating niya. Mabuti na lang at ang ibinigay sa kanya na lugar ay sa bandang likod ng restaurant, kung saan malalayo ang mesa at kakaunti lang ang tao. Kakaupo pa lang niya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Akala niya ay si Melvin o si Rodel iyon, pero pangalan ni Chris ang nasa caller ID nang tingnan niya ito. Hello, napatawag ka? Bro, nasaan ka ngayon? May importante akong sasabihin sa'yo. Napakunot naman ang noo ni Miguel. Ano ang sasabihin ng kaibigan niya? Kaninang tanghali lang sila nag-uusap. May bago ba itong ibabalita sa kanya? Nandito ako ngayon sa Majesty Restaurant, sa mismong main branch ng Glorious Hotel. Ano ba yung sasabihin mo? Nakuha ko na iyong video mula sa CCTV na dinaanan ng sasakyan ni Camila. May kailangan ka makita. Maraming salamat sa tulong mo, bro. Pero paano ba ito? May kausap din ako mamayang alas 6. Si Rodel iyong pinsan ni Melvin. Tawagan mo na iyong kausap mo. Sabihin mong kasama ako sa pag-uusap ninyo. Si Melvin na lang ang tawagan mo. Wala akong number ni Rodel. Okay, I'm driving right now. Tinawagan nga kaagad ni Miguel si Melvin. Sinabi niya rito ang napag-usapan nila ni Chris. Nangako naman si Melvin na kakausapin ito ang pinsan at sisiguraduhin papayag ito na may kasama silang ibang tao sa kanilang pag-uusap. Kinakabahan si Miguel habang naghihintay. Panay ang tingin niya sa kanyang relo. Nagbili na rin siya sa isang waiter na ihatid sa mesa niya si Chris pagdating nito. Naka-full blast naman ang aircon sa pwesto niya. Pero nagtataka siya dahil mainit pa rin ang pakiramdam niya. Humingi na lang siya ng malamig na tubig. Nakatatlong baso na siya ng tubig nang dumating naman si Chris. May dala itong backpack na humahangos itong lumapit sa mesa niya. Ano iyong ipakikita mo? Curious niyang tanong sa kaibigan nang umupo ito sa tabi niya. Pwede bang uminom muna ako ng kape o kaya wine pampawalan ng tensyon? Hiling naman sa kanya ni Chris. Agad na tumawag ng waiter si Miguel at nag-order ng kape para sa kanila ni Chris. Eksaktong maiserve ang kape nila nang dumating naman si Rodel. Tumayo si Miguel at kinamaya naman si Rodel. Good evening, Mr. Calianta. I think we have not been introduced properly. I'm Miguel Del Fiero. Pagpapakilala naman niya. Tinanggap naman ni Rodel ang kamay niya. I'm Rodel Erickson Calianta. Binalingan naman ni Miguel si Chris. This is my friend,
Christian Angelo Galvez. I hope it's okay with you if he is here with us. No problem. Tumayo naman si Chris at kinamaya naman si Rodel. Sabay-sabay na silang umupong tatlo. Can I order a coffee for you? Tanong naman ni Miguel. Of course. Coffee is life. Natatawang sagot naman ni Rodel. Tinawag naman ni Miguel ang waiter at nag-order ng isa pang kape. Thank you for coming, Mr. Calyanta. That's too formal. Rodel na lang. Okay, Rodel. Miguel na lang ang itawag mo sa akin. Okay rin naman na Chris na lang ang itawag mo sa kaibigan ko. Tumango naman si Rodel. What can I do for you, Miguel? It's about my wife. She's been missing for 2 days. Baka matulungan mo raw ako na alamin ang kinaroroonan niya. Sabi ni Melvin. Paano mo naman naisip na may alam ako? Napabuga naman ng hangin si Miguel. Ang totoo, hindi ako ang nag-isip kung hindi si Melvin. Dati kami magkasama sa serbisyo, kaya ang hinala niya, baka dinukot ang asawa ko ng mga sindikato. Baka may kilala ka na nakakaalam sa kinaroroonan ni Camila. Nag-aalala na talaga ako sa asawa ko. Nag-report na rin ako sa pulis, pero naghahanap pa rin sila. Camila Almasan, ang buo niyang pangalan. Pero Del Fierro na ang ginagamit niyang apelyido ngayon. Nagsalubong naman ang kilay ni Rodel. Almasan? How is she related to the owner of the Pacific Paper Corporation? Mga magulang iyon ni Camila. Napasinghap naman sa Rodel sa sagot niya. May problema ba? May pag-aalalang tanong naman ni Miguel. Si Chris naman ay napahinto sa paghigop ng kape. Hindi siya sinagot ni Rodel. Iba ang lumabas sa bibig nito. May picture ka ba ng asawa mo? Inilabas ni Miguel ang wallet niya. Kinuha niya roon ang close-up pictures ng asawa niya. Sa kaniya inalapag sa mismong harapan ni Rodel. Ilang segundong nakatitig muna si Rodel sa pictures ni Camila. Sa kanito pinulot iyon. Kamukha nga niya si Claire. Nagkatinginan sila ni Chris. Sinong Claire ang tinutukoy mo? Claire is my former secretary. Boyfriend niya ang personal assistant ko na si Elmer. Malaki ang kasalanan sa akin ng boyfriend niya. Pinagnakawan niya ako. Hindi lang pera, pati na rin wedding ring ng asawa ko. Itinakbo niya, kasama ang nobya niya. Napakurap naman ng ilang beses si Miguel. Bakit mo ikinikwento yan sa akin? May kinalaman ba ang Claire na yan sa asawa ko? I don't know. Ikaw dapat ang sumagot sa tanong niya. Napakamot na naman ang kanyang ulo si Miguel. Wala akong alam na may kapatid si Camila na Claire ang pangalan. Ang pagkakaalam ko, Estela ang pangalan ng bunsong kapatid ng asawa ko. Nalaki naman ang mga mata ni Rodel sa sinabi niya. Nagpalipat-lipat naman ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Chris. May problema ba, Rodel? Napailing naman si Rodel. May naalala lang ako. Estela rin kasi ang pangalan ng asawa ko. Pero hindi ako aware kung may kapatid siya. Ibinalik ni Rodel ang pictures ni Camila kay Miguel. Itinago niya ito. Matutulungan mo ba ako na hanapin ang asawa ko, Rodel? Depende sa sitwasyon. Napakamot naman ang kanyang batok si Miguel. Anong ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo muna sa akin kung paano nawala ang misis mo. Ikinuwento ni Miguel ang paglabas ng scandal video ng babaeng kamukha ng asawa niya. Sinabi rin niya ang naging pag-aaway nilang mag-asawa. Hanggang sa bigla na lang itong mawala nang wala malang paalam. Ni ese do video? Hiling naman ni Rodel. Napilitan si Miguel na ilabas ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang video, binuksan niya ito at inilapag sa mismong harapan ni Rodel. Naaasiwa siyang panoorin ang video dahil sa babaeng naroroon. Samantalang si Rodel ay titig na titig sa cellphone. Napahigpit pa ang pagkakahawak nito. Naanimoy galit si Rodel habang pinanunood ang video. This woman is not your wife. This is Claire, and this man is Elmer.
Parang nabunutan ng tinik naman si Miguel sa kanyang narinig. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Rodel? Siguradong sigurado ako. Dahil mga empleyado ko ang dalawang yan. Tinapik-tapik naman ni Miguel ang kanyang noo. Nagkamali na naman siya ng paghusga. Napahamak na naman ang asawa niya dahil sa kanya. Kung hindi nila ito mahanap agad, baka kung ano na ang mangyari sa asawa niya. Paano kaya ako hihingi ng tawad kay Camila ngayon? Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi naman sumagot si Rodel. Pero sumabad naman si Chris. Baka gusto ninyong tingnan ang kuha ng CCTV mula sa pag-alis ni Camila ng bahay hanggang makarating ito sa Grand Pacific Towers. Ipakita mo nga sa amin. Uwi ka naman ni Miguel. Pinanood nila ang video. Maya-maya ay biglang nagsalita si Rodel. That's Elmer. Yung lalaking kausap ng asawa mo. Mukhang sinadya niyang patulugin ang asawa mo. Mabuti na lang at wala siyang ibang ginawa sa iyong asawa. Papatayin ko siya kapag sinubukan niyang lapitan ang asawa ko. Kaya lang nagtataka ako. Sino ang nag-utos kay Elmer na gawin iyon kay Camila? Ano ang motibo niya? Sabad naman ni Chris. Malamang may nag-utos sa kanya para gawin yon. Hindi lang ako sigurado kung iyong nagpadukot sa asawa mo ay siya rin ang gumawa ng video scandal. Wika naman ni Rodel. That is possible. Sino kaya sa mga kaaway mo ang may gawa nito, Miguel? Usisa naman ni Chris sa kanya. Kilala ko kung sino ang nagpadukot sa asawa mo. Hindi ko lang alam kung ano ang kaugnayan ng babaeng yun sa'yo. Rodel, anong ibig mong sabihin? Kilala mo ba si Haniko? Muntik na mahulog sa kinaupuan niya si Miguel. Para siyang nabingi sa kanyang narinig mula kay Rodel. Si Hani? Siya ang nagpadukot kay Camila? Kilala mo si Hani? Oo, kaibigan ko siya. Minsan na rin niyang ginawa ng paraan na maghiwalay kami ni Camila. Pero hindi ko alam na kaya pala niyang ipadukot ang asawa ko para lang makuha ang atensyon ko. Napangiti naman na mapait si Rodel. Let me guess. Si Hani ang may pakana ng video scandal para mag-away kayo ni Camila. Tapos noong nag-away na kayo, napabayaan mo na ang iyong asawa. Kaya sinamantala iyon ni Hani para ipadukot siya. Dinala niya sa akin ang asawa mo dahil alam niyang hinahanap ko sina Claire at Elmer. Sinabi niya sa akin na si Claire yon. Mabuti na lang at nagpakilala ang asawa mo. Binanggit niya pati na rin ang pangalan mo. Kung hindi ay baka napahamak na siya. I'm sorry about that. Ang ibig mong sabihin, nasa puder ko ang asawa mo. Katunayan pinahiram niya sa akin ang wedding ring niya. May kinuha naman si Rodel sa bulsa nito at inabot iyon kay Miguel. Halos maiyak naman si Miguel nang makita ang singsing ni Camila. Ilang segundo siyang tahimik na nakatitig lang sa hawak niyang singsing. Gusto niyang sapakin ang sarili dahil kamuntik na naman mapahamak ang asawa niya dahil sa kagagawa niya. Ang tanga niya. Nagsasabi na nga ng totoo ang asawa niya. Ayaw pa rin niyang maniwala. Kaya ayun, nawala na naman ito sa tabi niya. Tanging si Marcos ang naiwan sa kanya. Kaya lang halos hindi pa rin siya makatulog sa pag-alala niya. Salamat kay Rodel at makikita na niya si Camila. Mabuti na lang at napadpad ang asawa niya sa taong mapagkakatiwalaan. Kung hindi baka sa ospital o sementeryo ang bagsak ng asawa niya. Gusto kong makita ang asawa ko. Saan mo siya itinago? Nasa bahay ko. Pero pakakawalan ko lang siya kung tutulungan mo rin ako. May kondisyon pa. Yes, dahil kailangan ko rin ng tulong. Nawawala rin ang asawa ko. Kailangan mo rin akong tulungan na hanapin siya. Napatimbagang naman si Miguel. Paano kita matutulungan? Wala naman akong impluwensya na tulad mo. Tutulungan ako ng asawa mo dahil may hinala ako. Nakapatid niya ang asawa ko na si Stella. What? Magkapatid ang asawa natin? Nagkibit balikat naman si Rodel. Hindi pa ako sigurado.
Pero pwede nating alamin sa asawa mo. Okay, puntahan na natin ang asawa ko. Namimiss ko na siya. Sobra-sobra na rin ang pag-alala ko. Wika naman ni Miguel.